Learning Science with Teacher Jeff. If you're learning something, click subscribe. Hello mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa mga nakikita natin sa kalangitan tuwing daytime at tuwing gabi or nighttime. At alam nyo ba na ang mga nakikita natin sa kalangitan ay may dalawang uri. Ito ay natural na bagay at artificial na bagay. Ano kaya ang mga bagay na makikita natin sa kalangitan kapag araw or daytime at nighttime or gabi? Okay, so ano nga po kaya ang makikita natin tuwing daytime or araw? So andyan po yung mga iba't ibang uri at kulay ng mga clouds or ulap. Minsan, nakakakita tayo ng bahaghari or rainbow at ang ating araw. Okay, so ang mga ito po ay halimbawa ng mga natural or likas, gawa ng Panginoon na mga bagay na nakikita natin tuwing daytime. Ngayon, ano kaya ang mga artificial na nakikita naman natin? Ang halimbawa po niyan ay mga eroplano, lobo, at mga saranggola na palipad-lipad tuwing daytime. Okay, so ano naman kaya ang mga makikita natin tuwing gabi? So makikita pa rin tayo ng mga ulap, pero hindi na siya kasing linaw ng mga ulap na nakikita natin tuwing daytime or araw. Makikita tayo ng mga bituin at buwan. Okay, so ang mga iyan ay halimbawa ng natural, at ang halimbawa naman ng artificial ay eroplano. Minsan may padaan-daan at palipad-lipad pa rin sa kalangitan. Okay, ngayon ang tanong, bakit po kaya mayroong gabi at mayroong araw? At bakit may mga nakikita natin or may nakikita tayo sa araw na hindi natin nakikita tuwing gabi, at ganun din sa gabi, bakit nakita natin tuwing gabi na hindi natin nakikita sa araw? Okay, so iyan ay masasagot natin pag kayo ay patuloy sa pakikinig sa ating lesson ngayon. Bakit nga ba may araw at mayroong gabi? Okay, so tignan natin ang larawang ito. Ito po ay larawan ng solar system. Okay, solar system po ang tawag sa pangkat or pamilya na kinabibilangan ng mga iba't ibang planeta. Okay, so makikita natin, nandito po ang ating Sun. So ang Sun po, siya po ang gitna ng mga iba't ibang planeta. Okay, ngayon ang tanong, bakit po kaya may mga linya-linya dyan? O di kaya, para saan po kaya ang mga linyang iyan? Okay, kagaya po niyan. Para saan po kaya ang mga ito? Okay, so yan po ay mga linya or tinatawag na daanan ng mga planeta. In short, orbit. Orbit po ang tawag sa mga daanan ng mga planeta. Bakit po kaya may daanan? Okay, so ang mga planeta po kasi ay umiikot sila sa araw. Kaya po, mayroon silang sari-sariling dinadaanan or orbit. At yung pag-ikot po nila, iyon po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng araw at gabi. Ngayon, tingnan na natin paano tayo nagkakaroon ng araw at gabi. Nakita natin sa kalarawan kanina na ang araw po ay napapalibutan ng maraming orbit or yung mga dinadaanan ng maraming planeta. At isa na po dito ang ating planeta, planet Earth. Okay. So, habang umiikot ang ating planeta, meron pong part dyan or yung kalahati pong bahagi ng ating mundo ay naiilawan ng araw. At sila po ang nagkakaroon ng daytime. At yung kalahati naman na hindi naliliwanagan or naiilawan, sila po yung nagkakaroon ng gabi. Ngayon, kapag nakaisang ikot na ang planeta natin sa araw, tinatawag po itong revolution. Ang tanong, gaano kaya katagal or ilang araw po kaya ang pag-ikot or yung katagal bago makakaisang ikot ang planeta natin sa araw? Ito po ay umaabot sa 1 taon. O di kaya 365 and 1/4 na araw. Ganun po yun kalaki at ganun po katagal ang pag-ikot
ng planeta natin sa araw. Okay? So kung nakaisang ikot na siya, meron na po tayong isang taon or isang taon na po ang nakakalipas. So yan po ang dahilan kung bakit meron tayong gabi at meron tayong araw. Ulitin ko lamang po, kaya tayo mayroong araw kasi habang umiikot ang ating planeta sa araw, yung part po dyan na naiilawan, sila po yung nagkakaroon ng daytime at yung part na hindi naiilawan, sila po yung nagkakaroon ng gabi. Okay, sa pag-usapan naman natin ang patungkol sa ating buwan or ang ating moon. So ang moon po ay tinatawag na Earth satellite at malalaman niyo po ang dahilan mamaya-maya. Ngayon, nakita natin sa larawan kanina at na-explain ko po kung bakit may mga orbit na nakapalibot sa ating araw. At iyon po ang dinadaanan habang umiikot ang mga planeta. Nakasama po dyan ang ating planeta. Ngayon, habang umiikot po ang ating planeta sa araw, ano din kaya ang ginagawa naman ng ating buwan? So makikita nyo po sa larawan ngayon kung ano po kaya ang ginagawa din ng buwan. Bakit din po kaya may orbit na nakapalibot sa ating Earth or sa ating planeta? So, ayan po ay dinadaanan ng buwan. Kasi po, habang umiikot ang planeta or ang ating planeta sa araw, umiikot din po ang buwan sa ating planeta. Ulitin ko po, habang umiikot ang Earth sa Sun or sa ating araw, umiikot din po ang buwan sa ating planeta. So, doble-doble po ang nangyayari. Ngayon, gaano din po kaya katagal ang pag-ikot ng buwan? Parang kasing tagal din po kaya ng pag-ikot ng Earth sa Sun? Hindi po. Kasi, ang pag-ikot po ng buwan ay umaabot lamang po ng halos isang buwan. 27 and 1/3 na araw lamang po. So, halos isang buwan lamang po ang pag-iikot ng buwan sa araw. Ngayon, bakit po kaya, teacher, nag-iiba-iba ang hugis ng buwan? So, nakikita natin ngayon na parang kalahati siya, maya-maya or next week ay nagiging C or parang C na siya. So, yun po ang susunod nating i-explain. Ngayon, sagutin ko na po ang tanong ninyo or yung sinabi ko kanina kung bakit sinasabing Earth satellite ang moon. Okay, so tinatawag pong Earth satellite ang moon kasi po mas maliit ang moon kaysa sa Earth. Ngayon, tinatawag pong satellite ang isang object or isang bagay kung mas maliit ito tapos umiikot po sa mas malaki. Kaya sinasabi po na Earth satellite. Okay? Ngayon, pag-aralan naman natin bakit po kaya iba-iba ang hugis na nakikita natin sa buwan. Totoo po kaya na nag-iiba-iba nga ang hugis nito? Mga ilang buwan po kaya or ilang hugis mayroon ang ating buwan? Ngayon, tingnan naman natin kung totoo nga kaya na nagbabago-bago ang hugis ng buwan. Mga ilang hugis kaya mayroon ang ating buwan. Okay? So, tinatawag po na phases yung pagbabago-bago ng hugis ng buwan. Ngayon, ang buwan po ay walang sariling ilaw or liwanag. Paano po kaya yun? Nagliliwanag naman po siya tuwing gabi. Okay, so ang liwanag po na binibigay or nakikita natin sa buwan, yun po ay reflection lamang ng liwanag na nagmumula sa ating araw. Ulitin ko po ang buwan po ay walang sariling liwanag or hindi po siya nagliliwanag, kundi po nagre-reflect lamang po yung ilaw or liwanag na nagmumula sa araw. Okay? So, nakita natin kanina na ang buwan po ay umiikot sa ating planeta. Ngayon, bakit po kaya nag-iiba-iba ang hugis na nakikita natin sa ating buwan? Okay? So, kapag umikot po ang ating buwan,
At kung ang makikita natin ay buo, ito po ang tinatawag na full moon. Kasi buo, kaya sinabing full moon. Ngayon, kapag ito na po ay umikot, yung bahagi po na nailawan ng araw, yun po yung nagre-reflect sa ating buwan. Ulitin ko po ha, yung naiilawan po o yung nare-reflect po ng ilaw mula sa ating araw, yung naliliwanagan po doon, yun po yung nakikita natin sa ating araw. Kaya naman po, habang ito ay umiikot sa ating planeta, kung ano po yung nakikita nating hugis, yun lamang po ang naliliwanagan ng araw. Okay? Ngayon, so ano na po kaya ang nakikita nating hugis ng buwan? So kapag kalahati po siya, yun po yung tinatawag nating last quarter. Okay, so patuloy pa rin yan sa pag-iikot hanggang sa ito ay magbabagong anyo na naman at magiging new moon. Kapag naging new moon na po ang ating buwan, wala po tayong makikitang buwan. Kaya po sa panahon na wala po tayong makitang buwan, ang phase po or ang hugis po ng buwan ay new moon. Okay? So patuloy pa rin yan sa pag-iikot hanggang sa magiging kalahati ulit. So ang tawag po dyan ay first quarter. So parang pabaliktad na po yan. So kung kanina ay kalahati, ngayon sa kanan, ngayon sa kaliwa, ngayon sa kanan naman ang parang kalahati bumaliktad. So yan po yung sinasabing first quarter. Okay, so yan po ang dahilan kung bakit iba-iba ang hugis na nakikita natin sa ating araw. Hanggang sa magiging full moon ulit ito. Okay, so ganyan po ang nangyayari kung bakit iba-iba ang hugis na nakikita natin sa ating buwan. Dahil po iyon sa reflection or sa liwanag na nagmumula sa ating araw. So meron po tayong 4 na phase or yung hugis na nakikita natin sa araw. Ito po yung full moon, last quarter, new moon at first quarter. Okay, so naiintindihan ba mga bata? Okay, so dapat may naiintindihan kayo para naman kapag nagpa-quiz si teacher, meron po kayong makukuha. Okay, so iyan ang mga dahilan kung bakit meron tayong mga bagay na nakikita tuwing araw at gabi. Ngayon, ang tanong, bakit po kaya may mga bagay nga na hindi natin nakikita tuwing araw at gabi? Or nakikita tuwing araw na nakikita natin tuwing gabi? So nasabi ko kanina na ang araw po ay siya ang gitna ng solar system. At siya po yung pinaka malapit na star sa atin. So ang araw po ay isang uri ng star. So hindi po siya planeta, kundi siya po ay isang uri ng bituin. Ngayon siya po yung pinakamalapit na star sa atin. Kaya napakaliwanag po nito sa ating mundo. At yung liwanag niya po, yun ang dahilan, yung liwanag po ng araw, yun po ang dahilan kung bakit nakikita natin yung mga bagay-bagay tuwing daytime. Okay? So yung liwanag po ng araw, yun po yung dahilan kung bakit nakikita natin yung mga bagay na napakaliwanag tuwing daytime. At yung araw din po, ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang mga iba pang bituin or yung mga buwan sa daytime. Kasi po, yung liwanag na nagmumula sa araw ay napakaliwanag at na-overpower niya po or mas malakas po yung nagmumula sa kanya na liwanag, kaya hindi na natin nakikita ang liwanag ng mga buwan at star. Kaya minsan, kapag sa umaga pa lang, nakikita natin or nakikita pa natin yung buwan. Pero kapag lumalakas na ang sikat ng araw, hindi na natin, unti-unti na natin hindi makikita ang liwanag ng, or yung hindi na natin nakikita ang
buwan. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang mga between or yung buwan sa araw. Okay? So, ano nga po ba ang mga bagay na nakikita natin tuwing daytime? Ang mga natural na bagay ay rainbow, ulap, at araw. Ngayon, yung mga bagay naman na nakikita natin tuwing gabi ay ulap pa din, mga bituin at buwan. Okay, so maraming salamat sa panonood. Sana may matutunan ka. At kung may natutunan ka po, subscribe ka na po or i-click mo yung subscribe at yung notification bell para updated ka sa susunod na video ni Teacher Jeff. God bless!